nila. pa? Sa likod baka meron pa? Paaawitin ka namin. Wala na? Meron pa yan. Meron yan. Okay, sister, dito ka sis. Welcome to Thursday. Yes. Gawain El Shaddai. Tayo po tayo, sisters. Please. Welcome po natin ang nag-iisang sister natin. Welcome. Welcome to the family. Welcome, welcome. Tayo kayo. Wait lang. Thank you. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magkahanap sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siyang anahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Stay lang tayo dito. Mamaya. Sister. Diyan ka lang. Kakasapin ka nila. Hallelujah. Praise the Lord. Okay lang. Hello sister, welcome po sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Ito po ay, sister, hindi ka nagkamali ng iyong pinuntahan. Ito po ang gawain nito, ang gawain nito mula Lunes hanggang Biyernes dito sa St. Joseph. Tapos sa Sabado hanggang Linggo sa Sacred Heart sa Saicong. Kapatid, hindi po ito ang yung pagpunta mo dito ay talagang hindi ito ang aksidente. Ito ay kalooban ng Diyos. Amen? So kapatid, pagkalala namin sa iyo yung panyo na yan, hawak mo. Ayan ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at saka pananampalataya. Yan ang salita ng Diyos. Kung mananampalataya lang tayo, tiyak yun kanyang tutugunin. Amen. So yan ang Salmo 91, dinadasal yan natin dito sa lahat ng mga ka-prayer partner. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon. Yan ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala. So kapatid, yung panyo na yan, talagang tiyak yun. Answered prayer tayo dyan lagi. Amen. So ganun din po kapatid, nagagalak po kami at nakarating po kayo dito sa Tuesday Group. So, naway tuloy-tuloy na po ang pagdalo mo, kapatid. Tuesday Group ka, sister, di ba? Pwede nga malaman natin ang pangalan mo at ang taga saan kayo sa Pilipinas? Okay na, ano na? Ako po si Hazel Santos, taga Cavite po, pero tubong Pasig City, Iloilo pa. Welcome sister! Welcome, sister. Talagang mahal na mahal ka namin, sister. So, amen. So, pwede ka nang makaupo, sister. Thank you. Amen. Thank you, Lord. May sharing pa. Amen. Meron pa time? Meron. Hello, sino po pinagpala? Taas ng mga kamay. Taas ang kamay na pinagpala. Halika sis. Parang hina naman. Sister Dali, ito na yung mauna. Yes, sister. Kasi lang ito. Welcome. Sino pa? Basta isa lang. Kuya, isa lang. Ako nga pala si Virgie Abalos. Gusto ko lang magpapasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil nung
nitong June, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Tapos, pa-check up naman ako, wala po. Tapos, nung pangatlo na, kinuhanan ako ng dugo. Salamat sa Diyos at clear po lahat po ang aking check up. At saka maraming salamat, O Lord God, dahil hindi mo pinapabayaan ang aking mga pamilya sa Pilipinas. Thank you, Lord. At saka yung dasal po na Salmo 91, talagang napakabisa. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Tunay ating Diyos ay is a God, is a great healer. May time Amen. na? Wala na? Yes, tayo, Sister Dali, dadako na tayo sa... Amen. Sa ating pagpupuri sa ating Diyos, sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at sa healing message yes ni Brother ng Rod Banyares at sa ating pangbungad na panalangin na kay Sister Maymay. At lahat po ay tumayo na at tayo dadako na po sa ating pagpupuri. Amen. Tayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa mga oras na ito, Ama, naririto na naman kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. Ama, naririto kami humingi ng tawad, aming pagkakasala sa kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa, lalo na at higit sa iyo. Dalangin namin, Ama, ang paglinis niyo sa aming puso, isip mula ulo hanggang talampakan, upang sa gayon, kami ay karapat-dapat tumawag sa iyo, Ama. Karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Ama, pagpalain mo ang mga attenders, music ministry, mga workers, nawa patuloy kaming maglingkod sa iyo ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo, Ama, si Brother Rod Banyares, na iyong sinugo, lagi mo siyang iingatan, bigyan ng kalakasan at karunungan upang maihayag ang mabuting balita. Dalangin namin, Ama, kami iyong samahan sa pakikinig upang sa gayon, ito'y magsilbing kalakasan at gabay sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, at inangkin na namin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Glory to God. Taas sa ating mga kamay. Tayo'y manambahan at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Let us feel the presence of the Holy Spirit right now. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We give you praise, honor. Sa oras na ito, Panginoon. Oh, Holy Spirit, be with us, oh God. Lord, prepared me. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure
Diyos na buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Tunay napakabuti ng ating Diyos. Tang sabi niya sa kanyang salita, sa mga awit, 147 verse 1, purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Amen! Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang the best na pagpuri at pagsayaw sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo'y na'y magpuri sa ating Diyos. Glory to God! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo na magpuri! Tayo na magpuri, tayo na sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay
napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy tayong umawit at manambahan sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Patuloy nating ituon ang ating sarili sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Taas ang mga kamay, mga kapatid. Tayo sama-samang umawit at magpuri sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito na muli kami narito, O Diyos, upang magpuri sa iyo. Manambahan upang ibigay ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos. O hallelujah. Purihin ka sa iyong katapatan, O Diyos. Purihin ka sa iyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang maitaas sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, matatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aming aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon
lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome, God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. You saw some work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome, God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome, God Adonai. I will praise you till I die. El I will praise you till I die. El Shaddai. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Pinupuri namin dakilang Ama ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na buhay at ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan. Sa oras na ito, dinudulog ko muli sa iyo, Ama, ang gawain na ito na lagi mitong samahan at pagpalain. Dalangin ko lagi, Ama, na patuloy kayo maghimala sa gawain na ito. At ang lahat na mga naririto ngayon, hinihiling ko sa iyo, dakilang Ama, na abutin sila ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan niyo po ang bawat isa. Kung sila man ay mayroong mga problemang nararanasan, dalangin ko, Ama, na sila po ay palayain. At hinihiling ko rin po, Ama, na lagi mong bigyan ng kalakasan at katatagan ang iyong mga anak.
Patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang tagumpay sa kanilang mga buhay sa bansa na ito ng Hong Kong. Hinihiling ko, Lord, ang iyong banal na proteksyon para sa bawat isa. Ama, lahat ng kalama kahilingan ay dinudulog ko sa iyo na ito ay bigyan niyo po ng katugunan. Dahil naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagkakaloob at nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya't inaangkin namin na hindi mo sila bibiguin sa araw na ito. Ama, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pakikinggan. Samahan muli ito ng kapangyarihan upang ang iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan at malaking pag-asa. At naniniwala kami na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at amin ang ibinibigay sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak. Glory to God. At basahin natin sa araw na ito muli ang ating gospel sa Matthew chapter 11 verse 20 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito pong sinasabi ng Bible.
Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at mga taga-Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga-Kapernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Puri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. At dalangin ko po sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. At hindi ko man pwedeng ipanalangin na huwag kayong lamigin kasi malamig talaga, ano? Init sa labas. Dito sa gitna, winter, doon sa dulo, medyo, hindi naman summer, medyo ano lang. Papunta pa lang ang winter. Okay, naniniwala ba kayo na kayo ay answered prayer na? Sino naniniwalang answered prayer na siya? Oh, angkinin nyo na ha? Amen. At doon sa bago, huwag kayong mag-alala. First time nyo sa gawain? Yes po. First time. So, first time nyo ma-encounter si El Shaddai. Yes. May mga nagtatanong kasi, ang sabi nila, ang El Shaddai ba ay Katoliko? Sabi ko, wala namang protestante sa loob ng simbahan. Amen. Hindi naman katakataka na Katoliko ito. Bakit kung born again tayo, sa kalsada tayo, wala tayo rito sa loob ng simbahan. O kaya huwag kayong mag-alala, lalo sa bago, angkin mo na. Answered prayer ka na ngayon. Amen! Okay, makakapo tayo at tayo makinig ng mabuti. Ako natutuwa kay Lord kasi pag ako ay dumarating dito, doon ako lagi sa dulo na uupo. Tapos kanina, hindi ko pala alam na may lalapit sa akin na nagsisimba lang dito at magpapray over. Kaya sabi ko, wow, nakakatuwa naman si Lord. Yung bang lalapit sa iyo, tapos bigat na yung kalooban, tapos hihingi ng panalangin. Pero ang nakakatuwa kasi lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa. Amen ba? Katulad nun, ating kapatid, alam ko ang Diyos ang naglapit sa kanya sa akin kanina, tapos pagkalapit pa lang, iyak na ng iyak, yung pala punong-puno siya ng problema. Kaya salamat kay Lord, kayo wala na kayong problema eh. Wala na ba kayong problema? May problema rin ba kayo? Ay, buti pa kayo may problema. Huwag kayong mag-alala, tutulungan tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? So, lahat ng gustong pagpalain ng Panginoon, makinig kayo ng mabuti. Ang aking ibabahagi sa inyo is about God is looking for our turning away from sin. So, anong ibig sabihin ng Brother Rod? Hinahanap ng Diyos ang ating pagtalikod sa mga kasalanan. Yan. Hinahanap ng Diyos ang ating pagtalikod sa ating mga kasalanan. Bakit ito ang ating pag-aaralan? Kasi sabi ng gospel natin na binasa kanina, sa Matthew chapter 11 verse 20, sabi dito, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So, para
kahapon, ang gospel po natin ay parang sabi nga natin kung babaybay mo yung gospel, yung mabuting balita, parang tayo mismo magtataka din. Kasi kahapon, sabi doon ay mag-aaway. Yung pagparito ng Panginoon ay hindi kapayapaan ang kanyang dala. Kasi mag-aaway ang anak na babae at ang nanay, ang anak na lalaki at ang tatay, at ang manugang na babae at ang biyanang babae. Kaya kung titingnan natin, parang, Lord, bakit ba ganito? Paparito ka tapos hindi man kapayapaan ang dala-dala mo sa amin. Parang ganun Pero, inaalaw ng Lord ang mga bagay na ito kasi sabi nga natin kahapon, para tayo turuan ng Panginoon na maging balanse tayo sa lahat ng bagay. Nang ibig sabihin, tayo mga lumalapit kay Lord, dapat bukas ang ating isipan sa katotohanan na hindi lahat ng panahon na hindi ibig sabihin na kay Lord na tayo, laging maganda ang ating kalagayan sa buhay. Ibig sabihin, balanse lagi yan. Pag pinagpapala ka ngayon, handa mo ngayong sarili, baka bukas hindi ka pagpalain. Kaya pag pinagpala ka ngayon, yung pagpapala mo ngayon, itabi mo. Para sa panahon na hindi ka pinagpala, mayroon kang matitira. Amen ba? Kasi hindi man lagi pagpapala. Pag panay ganun ginawa ng Lord sa atin, maraming tatama rin. At wala naman nanalangin. Kaya nga sa Lord's Prayer, ang turo ng Panginoon, every day, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya araw-araw. Bakit araw-araw? Para araw-araw manalangin tayo kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Tinuro na ng Panginoon ang araw-araw, pero marami pa rin ayaw manalangin araw-araw. Yan. Kayo ba'y nananalangin kay Lord araw-araw? Sino nagpe-pray kay Lord araw-araw? Yeah. Manalangin tayo lagi kay Lord. Ngayon sabi dito, bilang mga nakasaksi sa mga himalang ginawa ng Diyos sa ating buhay, ay kailangan nating tumalikod sa ating mga kasalanan. Kasi dito sa gospel natin ngayon, ay sinumbatan ng Panginoon itong mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon. Bakit sinumbatan ng Panginoon? Marunong palang manumbat ang Lord, Sabi sinumbatan So, ibig sabihin, ang sumbat naman ang binabanggit dito, hindi yung panunumbat talaga kundi gusto lang sabihin ng Panginoon sa mga bayang ito na ginawa niya ng himala o maraming himala kasi yung mga tao na yon o yung mga bayan na yon ay nakaranas sila ng galaw ng kamay ng Diyos. Ibig sabihin ng pagpapala, yung mga himala, nakaranas ang mga tao na ito. Kaya lang, sabi ng Biblia, hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi natutuwa ang Panginoon doon sa mga tao na pinagpala, tapos pinaghimalaan, tapos mananatili pa rin sa kasalanan. Yun ang hindi ikinatutuwa ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang kasalanan. Kaya yun ang hindi gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ang tao ay inabot ng himala ng Diyos at nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, dapat ang tao ay tumalikod sa kanyang kasalanan. Yun ang hinahanap ni Lord. Hindi yun na pinagpapala na nga tayo, nakakaranas tayo ng himala ng Panginoon, tapos nananatili pa rin tayo sa ating kasalanan. Kaya kanina, binigyan ni Father ng emphasize ang tungkol sa repentance. Andiyan pa ba kayo? Amen. Na ang repentance, hindi lang hanggang bibig. Hindi lang hanggang salita. Lord, nagsisisi ako. Tapos pag uwi, balik pa rin sa kabit. Kabit. Gising ba kayo? O, di ba sabi ni Father kanina, ang repentance ay hindi lang hanggang bibig, ginagawa. Kaya hindi natutuwa ang Panginoon doon sa mga tao na nagsasabi, Lord, nagsisisi na ako. Pero wala din. Ganun pa rin ang buhay. Amen ba? O, kanina, hindi lang gaano na-emphasize si Father, pero
nabigyan niya kanina yung tungkol sa heart, yung pagbabago ng puso. Hindi lang nabanggit ni Father kanina ang pagbabago ng bibig. Kasi kasama yon. Kasi kailangan ang tao pag nag-repent, pag nagsisi, hindi lang sinasabi na, Lord, nagsisisi na ako, pero chismusa pa rin. Andyan pa ba kayo? Amen. Kaya ang tunay na pagsisisi ay ginagawa, ina-act. Amen ba? Amen. Nakikita sa gawa. Nang ibig sabihin, ang tunay na pagsisisi ay talagang nagbabago ang kanyang isipan, hindi na siya pala isip ng masama sa kapwa. Yun ang totoong nagsisisi. Na kahit ano nakikita niya, hindi na siya nag-iisip ng masama. Katulad nga, nakatitig kayo sa akin, hindi ko alam kung anong iniisip niyo sa akin. Gising ba kayo? O, sinang gising? O, di ba ang tao, madalas mapag-isip ng masama sa kapwa? O, sumasang-ayon ba kayo doon? Amen. Amen. Hindi? O, maniwala. Pag mayroon ng lumalapit sa atin, hindi natin kilala, nag-iisip ka tayo. Sino kaya ito? Kasi ang tao, likas sa tao ang mapag-isip ng masama sa kapwa. Ang tao, kapag talagang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, doon lang yan na o-overcome ang hindi pag-iisip ng masama. Na o-overcome niya ito Kasi yun ang kalikasan kasi ng tao, pag-isip ng masama. Pero pag nagsisi tayo at talagang nagbalik loob sa Panginoon, doon lang natin nagagawa ang hindi na mag-isip ng masama sa kapwa. Amen ba? Kasi yun ang number one na struggle ng tao Kung paano niya lalabanan ang kanyang isip. Kasi ang battleground ng tao ay ang isip ng tao. Yan ang battleground. Yan ang lugar ng digmaan. Bakit? Diyan pumapasok yung positibo, yung negatibo. Diyan pumapasok sa isip ng tao. Kaya number one na struggle ng tao ay ang isip. Kaya mapalad yung mga tao na walang isip. Andyan ba kayo? Kaya sinasabi ng iba, wala kang isip, magpasalamat ka. Hindi ka nag-i-struggle. Kaya pag sinabihan ka ng iba, wala kang isip, thank you Lord, salamat, wala akong problema. Kasi totoo lang talaga ito, hindi sa biro. Ang number one na struggle taga ng tao ay ang isip. Amen ba? Sa lahat ng bagay, isip. Pag nag-decision ka, isip pa rin ang gagamitin mo. Amen ba? Amen. O sabi ni sister, pag gusto kumain, isip pa rin ang gagamitin mo. Kakakain mo na, kain na naman. Okay pa ba kayo? Amen. Kaya, ang isip talaga ang number one natin na struggle. Hindi asawa ang struggle. Isip ang struggle natin. O katulad, halimbawa, wala naman si sister kanina. Yung bang magdidesisyon ka, ayaw ko na, susuko na ba ako o hindi? Magpapatuloy ba ako o hindi? Sa relationship. Kasi ito ang danger din sa atin, Kapag nakakilala ka ng ibang tao, pero hindi ito yung sister na ginagamit ko lang itong halimbawa. Ang tao kasi pag nakakilala siya ng ibang tao, minsan nag-i-struggle siya. Alam mo kung bakit? Kasi naikukumpara mo minsan, halimbawa yung present relationship mo, kapag nakakilala ka ng iba, parang naikumpara mo ito. Mabuti pa ito, naintindihan ako dito, hindi. Kaya mas magandang wala kang makilalang ibang tao. Kasi pag nakakilala ka, naikumpara mo tuloy yung asawa mo. Amen ba? Amen. Mabuti pa itong lambing-lambing sa akin, asawa ko hindi. Siyempre malambing kasi kakikilala mo lang naman yung asawa mo rin naman, hindi pa kayo magkakilala. Bago makakilala kayo, lambing-lambing din ninyong dalawa. O, di ba? Tapos ngayon,
Nakakilala ka ng iba, ang lambing-lambing sa'yo, at ikukumpara mo ang asawang buti, pa itong lambing-lambing, itong asawa ko hindi. So doon nagkakaroon ng struggle. Nakuha niyo po ba? Amen. Nagkakaroon tayo ng problema. Kaya nga, yung isip ng tao, ang number 1 natin na struggle sa buhay. Bakit? Mag-iisip ka eh. Ano kaya? Iwan ko yung asawa ko, para ito na lang. Huwag kang mag-alala. Kung ngayon baldita ang asawa mo, pag yan ang tinuluyan mo, yung kakilala mo lang, mas baldita yan pagdating ng araw. Gising ba kayo? Amen. Halimbawa ngayon, ang problema ka sa asawa mo ngayon, tapos sasabihin mo, ito na lang kasi ito, mas balambing sa akin. Huwag kang mag-alala, pagdating ng araw, mas problema mo yan. Amen. Kaya, ang number 1 na struggle ka ng tao, yung isip, kasi mag-iisip ka eh. Sa decision natin, sabi natin kanina, ano ba talagang gagawin ko? Kaya madalas ang ina-advise ko kapag mayroong nagpapa-counseling sa akin, huwag kang susuko. Ipagpatuloy mo at magtiwala ka sa Diyos. Amen ba? Kaya ang bawat problema, hindi dapat dinadaan niya sa mga pabugso-bugso ng damdamin. So ito yung sinasabi ng gospel bakit sinumbatan ng Panginoon ang mga bayan na ginawa niya ng himala? Kasi ang mga taong ito hindi nagbago, hindi nagsisi, hindi tumalikod sa kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin, pinaghimalaan na sila ng Panginoon, nananatili pa rin sila doon sa mga hindi magandang pag-iisip. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinaghimalaan ka na ng Panginoon. Kaya magbago ka na. Magbago ka na. Anong ibig sabihin magbago na? Ibig sabihin, huwag ka na mag-isip ng masama sa kapwa. Amen ba? Kasi, pag tayo ay mapag-isip pa rin ng masama sa kapwa, para bagang wala tayong natutuhan. Wala tayong naintindihan. Meron ako minsan tinanong, ano ba yung natanong ko minsan? May naiintindihan din ba kayo sa pagangaral ng mabuting balita? Ang sagot sa akin, kaunti. Ibig sabihin, pagdating sa Word of God talaga, pagka ito ay hindi pinapasok ng tao sa puso natin, mahirap talaga natin mai-apply sa buhay. Kaya itong gospel natin, nakakatuwa kasi sabi doon, sinumbatan ng Panginoon itong mga bayan na kanyang ginawa ng himala. Bakit? Walang pagbabago sa buhay ng mga taong ito. Hindi sila tumalikod sa kanilang kasalanan. Kaya ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang ating pagtalikod sa kasalanan. Yung pagsisisi. Nang ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago ng isip, pagbabago ng ugali, at pagbabago ng puso. Amen po ba? Magbago ang ating isipan. Magbago ang ating puso. Nang ibig sabihin, yung dating pusong mapagtanim ng galit at sama ng loob, dapat ngayon ay hindi na tayo mapagtanim ng sama ng loob. Para pag maging professional, nakitasaktan ka, hindi ka magtanim ng galit, hindi ka magtanim ng sama ng loob, kasi alam mo naman na hindi ka matutulungan ng galit at sama ng loob. Kasi pag nagtanim ka ng sama ng loob at galit, yung kinaiinisan mo, nakakatulog ng mahimbing, ikaw hindi. Tama po ba? Tama. Bakit? Wala man siya kaalam-alam sa iyo. Tapos, matutulog ka lang, ang iniisip mo, yung taong kinaiinisan mo. O tapos, yung kinaiinisan mo, ang himbing ng tulog. Ikaw naman, pabalik-baliktad ka, hindi ka makatulog kasi tuwing pipikit ka siya, nakikita mo sa pananaw. O kaya ang tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, nagbabago ang puso. Nang ibig sabihin, kapag may mga sigalot, may mga hindi pagkakaunawaan, pagkatapos nun, tapos. Huwag mong dalhin sa higaan. Huwag mong dalhin sa buhay mo. Nang ibig sabihin, lumipas ng 5 taon, naaalala mo pa rin, hindi mo makalimutan, ang linaw pa rin sa iyo kung anong ginawa sa iyo. Hindi ganun ang tumatalikod sa kasalanan. Ang tumatalikod sa kasalanan, anuman ang naganap ngayon, pagkatapos nun, limot na niya yun. Amen ba? Amen. Nakarinig ka ng hindi magandang salita ngayon. Pagkatapos pag-uwian, wala na. Hindi na pauwi ka, hindi ka mapakali, iniisip mo,
Bakit sinabi sa akin yun? Tapos kumakain ka na lang, ando na naman, bakit pa nasabi sa akin yun? Ang taas, tuwing makikita mo siya, iwas ka ng iwas kasi hindi mo makalimutan. Samantala yung iniiwasan mo, walang kaalam-alam. Kasi wala naman sa kanyang, sa kalooban niya, yung kanyang sinabi. O kaya ang tunay na nagsisisi, nagbabago ang puso. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ang tunay na nagsisisi, hindi nagtatanim ng galit sa puso. Gising ba kayo? Amen. O ano yung una? Pagbabago ng isip. Ang tunay na nagsisisi, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Amen ba? Amen. O kaya sabi mo sa iyong katabi, para hindi ka sumbatan ng Panginoon, huwag ka na mag-isip ng masama sa kapwa. O, pangalawa, huwag tayong magtatanim ng galit sa puso. Yun ang totoong nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Para walang problema, di ba ang sarap ng pakaramdam na wala kang iniisip, wala kang kim-kim sa puso na baka makita ko yung tao na ito. Pero hanggat may kim-kim tayo, nako, ang hirap mabuhay sa mundo. Ang sarap mabuhay ng malaya. Ano yung malaya? Yung wala kang galit, wala kang sama ng loob, ang sarap mabuhay. Mayroon kang kapayapaan. Kahit saan ka magpunta, panatag ang loob mo. Amen. Pag may kinaiinisan ka, ang saya-saya mo, tumitingin nga ng mga bibili mo, ang saya-saya mo. Tapos, pag tingin mo, nasarap pala yung kinainisan mo. Nasira yung araw mo. O, nakukuha niya po ba? Kung wala kang kim-kim at wala kang sama ng loob, kahit saan kayo magkita, ay hello! O, di ba? Ang saya ng buhay. Pero kung may kim-kim kang galit, pag nakita mo, nako, sabi mo, nasira ang araw ko. Ang araw mong nasira, pero ang araw niya hindi. Tama po ba? Tama. O kaya napakahalaga ng pagtalikod sa kasalanan para hindi tayo sinusumbatan ng Panginoon. Yung bayang kanyang ginawa ng himala, sinumbatan ng Panginoon. Bakit? Kasi pinagpapala naman. Lahat man tayo pinagpapala. Naniniwala pa kayong pinagpapala tayo ng Diyos? Amen. O itong tanong, pinagpapala tayo ng Panginoon, pero bakit minsan mapag-isip pa rin ng masama sa kapwa? Pare-para sa karanasang biyaya na galing kay Lord, pero pagka mag-isip ng masama sa kapwa, walang pakundangan. Pag magtanim ng ngit-ngit sa puso, walang pakundangan. O kaya ano ang hinahanap ng Panginoon? Pagbabago ng ugali. Kasabi mo sa iyong katabi, ugali, baguhin na. Baguhin na. Ano yung ugali? Mapagmataas. Amen. Nang ibig sabihin, kung ayaw mo, ayaw ko, sino ka ba? O, para mga ganun ang attitude ng tao, Sino ka ba sa akin? Yan. Para bagang kaya baguhin natin ang ugali. Kasi ugali, napaka-importante niyan. Maraming natitisod sa ugali. Marami po ang pinanghihinaan dahil sa ugali. Oo, lahat tayo may kahinaan tayo. Mayroon tayong mga talagang differences sa bawat isa. Amen po ba? Kasi iba't ibang pinanggalingan natin. May galing Norte, may galing Bisaya. Pagdating sa Bisaya, iba't iba rin ng punto. Lahat Bisaya yan. Minsan nag-aaway-aaway din sila kasi magkaintindihan. Tapos yung kabilang parte ng Bisaya, malambing. Yung kabilang parte naman, medyo matigas. Akala mo laging galit. Kumain ka na ba? Tapos, siyempre, parting Bisaya, pag nagayan. O kain kayo, mga walang hiya kayo. O, siyempre, ang narinig sa kabilang naman, grabe naman itong sister na ito, nagaya mo kumain, tapos sabi mo, walang hiya. Hindi naman pala masama sa kanya yung ibig niya sabihin.
Kasi sa kanya pa lang, ibig sabihin noon, wag na kayong mahiya. Kaso ang dating, mga walang hiya. Oh. Kaya minsan marami nagtatalo-talo din doon sa natin yung punto natin. Amen ba? Anong ibig sabihin doon? Kailangan magbago yung ugali natin. Na dapat maintindihan natin yung bawat isa. Ano bang klaseng tao ito? Saan ba galing ito? Norte. Okay, norte. Ano bang ang kultura ng norte? Dapat alam nyo yon. May mga Ilocano ba dito? Ayan. Ayoko na magdugtong, baka mamaya mamali ako. Pagdating naman sa Bisaya, ayoko rin mag-comment ng Bisaya kasi baka mamaya mamali ang aking sasabihin at interpretation. Mga Bicol, iba't ibang ng bawat area. Amen ba? Sa Bicol naman, talaga namang ang pinagmamalaki ko naman sa amin, yung paging hospitable ng mga Bicol. Katulad si Mano Doming. Pagka bumibili ng kape yan, pati ako binibili ng kape. Laging, pag may bit-bit na kape, 2 yun. Sabi sa akin, sayong isa nito. Ugali kasi ng Bicol yan eh. Laging 2. Kaya pagka Bicol, malambing yan. 2, 2 asawa. Ay! Oy, joke lang yung kayo. O at least, ang ginamit ko halimbawa kami, hindi kayo. Baka sabihin, brotherhood talaga. O kaya dito, ang hinahanap ng Panginoon ay yung pagbabago. Sabi niyo, pagbabago. O kaya mag-unawaan tayo, ibig sabihin, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa bawat isa kung medyo hindi maganda ang dating sa'yo. Kasi nga iba't ibang ating pinanggalingan. Amen po ba? Amen. Iintindihin natin bakit kaya nasabi ni Sister yun. Taga saan ba siya? Aalamin mo. Kaya pala, Bisaya, kaya pala laging galit. Pero hindi naman lahat ng Bisaya laging galit. Parang Bicol din yan. Yung Bicol na malapit sa parting Bisaya, ang dating laging galit din. Yung bang magkaharap nagsisigawan pa? Saan ka galing? Na-encounter nyo ba yon? Yung nagsisigawan, yung na magkalapit lang naman sila, pero nagsisigawan, pero hindi sila galit. Normal sa kanila yun na mataas ang boses. High pitch lagi. Kaya pag nasa bahay yan, yung plato, hugasan mo! Mga ganon. Kaya hindi pwede dito yung magtaniman ng sama ng loob kasi iba't ibang ang ating pinanggalingan. Amen ba? Ang hinahanap dito ng Bible ay ang pagbabago natin. Dapat magbago ang ating mga ugali. Ma-reach po natin ang, tama ba yung word na ma-reach mo yung isa't isa? Tama ba yun? Kailangan maabot mo yung bawat isa. Na hindi ibig sabihin, ikaw lang gusto mong abutin, ikaw lagi. So dapat bawat isa, maabot mo din. Na hindi lang ikaw laging uunawain. Halimbawa, mayroong dating na medyo ang dating siga o kaya normal yung kasi sa kanilang pinanggalingan, yun ang kanilang dating. Sigaan ka pa. Pag hindi ka sigaan ang dating, kawawain ka doon. Kayo ng dating. Kaya pagdating dito, dala-dala yun, pero huwag ka magagalit sa kanila. Huwag maging sensitibo. Gising ba kayo? Amen. Sinong gising pa? Kasi merong mga grabe maging sensitibo, konting bagay lang, wala na, parang yung halamang makahiya, nasagi lang, tiklop. yung halaman na makahiya. Kaya dito, sabi dito, bakit mahalaga sa Diyos ang pagsisisi? So una, ang pagsisisi ay nagpapahintulot sa Diyos na ibalik o patawarin at dalisayin tayo. So, mahalaga sa Panginoon ang repentance. Alam kung bakit? Kasi sa pagsisisi, gusto ng Panginoon na tayo ay dalisayin. Pag sinabing dalisayin, gawing maayos.
Amen ba? Maging dalisay tayo sa mata ng Diyos. Kasi tingnan niyo po ha, yung mga taong tumatalikod sa kasalanan, gumaganda ang buhay. Amen. Naniniwala kayo doon? Amen. Kapag tinalikdan talaga ng tao yung kanyang pagkakasala, yung kanyang mga pagkakamali, yung taong yan talagang pinagpapala ni Yahweh. Nagiging maayos. At yun ang purpose ng God. Bakit kailangan ng Diyos na ang tao ay tumalikod sa kasalanan para ayusin niya at pagandahin niya ang buhay natin? Kasi pag hindi tayo tumalikod sa kasalanan, paano niya pagagandahin ang iyong buhay kung ayaw mong tumalikod sa kasalanan? Ayaw nating iwan ang ating mga pagkakasala. O, balikan natin, ano ba ang madalas pagkakasala ng tao? Huwag nating dalhin na doon sa yung madalas na iniisip natin na, yun, mayroong iba ngayon, kaya nagkakasala. Hindi lang yun ang pagkakasala. Ang sabi natin kanina, yung pag-iisip ng masama, pagkatanim ng galit sa puso, yung hindi magandang attitude natin. Ano yung hindi magandang attitude? Mapagmataas, mapagmalaki, na hindi naman dapat magmalaki, pero panay pagmamalaki. Pagmamataas, hindi naman dapat magmataas, kasi dapat ang maitaas lang ay ang Diyos, pero pag ang tao, pag nagmataas, grabe. Hindi kailangan ng Diyos ang pagmamataas. Ang kailangan ng Diyos ay yung paging humble natin. Ang pagpapakumbaba natin. Kaya dito, sabi ng Bible, ang pagsisisi ay nagpapahintulot sa Diyos na dalisayin tayo. Ibig sabihin, gawin tayong maayos. Pinapahintulutan natin ang Panginoon. Pinapayagan natin ang Diyos na ayusin niya ang ating buhay. Magagawa lang yon, mangyayari lamang yon kapag tayo ay tumalikod sa ating mga pagkakasala. Amen po ba? Doon lang tayo sa tatlo na pagkakasala, pag-iisip ng masama, pagkatanim ng galit, sama ng loob, at pagbabago ng ugali. So, pagka binago natin ang ating isipan, ang ating puso at ang ating ugali, maniwala po kayo, aayusin ng Diyos ang ating pagkatao. Amen. Naniniwala po kayo doon? Amen. Maging maayos tayo, mawawala yung kagaspangan ng tao. Maniwala po kayo. Kasi, pag hindi tayo nagbago ng ugali, andun yung kanya-kanyang pagmamayabang, kanya-kanyang pagmamalaki. Ang hirap kaya sa tao ba na kanya-kanyang pagmamalaki? Anong pagmamayabang? Narinig ko kaya yun sa kwento. Sabi nung sa isa, alam nyo, ang lolo ko, 100 taon na, hindi pa namamatay. Sumagot yung isa, wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko, 300 taon na, hindi pa namamatay. Sumagot yung isa, yung lolo ko, wala yung lolo nyo. Ang lolo ko, 1,000 taon na, hindi pa namamatay. Sabi ng dalawa, grabe naman. Oo, hindi pa namamatay ang lolo ko, 1,000 taon. Ang sabi ng dalawa, anong ginawa nyo? Sabi niya, para mamatay ang lolo nyo. Sabi ng isa, pinatay namin. Walang mangyayari pagpayabang ng yabangan. Kaya kailangan yung pagbabago ng attitude. Amen po ba? Kasi pag nagbagong attitude natin, alam niyo po, kung talagang ang tao'y pinagpapala, hindi mo kailangan magmayabang pa kanino pa man. Amen. Tama ba? Ang ipagmayabang natin, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ano bang kanyang ginawa sa iyo? Yun ang ipagyabang mo. Pero yung sasabihin natin, wala kayo. Ako, ito ng buhay ko. Kasi maganda ng buhay ko. O yun ang mayabang. Amen ba? May bahay na ako, kayo wala pa. Kasi ako, nag-El Shaddai ako, kaya may bahay na ako, kayo wala pa. O yun ang mayabang. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sabihin yun. Kasi yung bahay, biyaya ng Diyos yan. Amen. Tama ba? Yun ang sinasabi natin, dapat magbago ang ugali natin. Huwag maging mayabang. Kung pinagpapala tayo ng Panginoon, huwag maging mayabang na wala kayo, kaya kayo, kung gusto nyo pagpalain, sige, mag-El Shaddai din kayo para pagpalain din kayo, para magkabahay din kayo. Ang hirap naman kayo ng ganun, ano? Kaya pagbabago ng ugali. Ngayon, kapag ka nawala yung kayabangan sa atin, nawala yung pagkatanim ng galit sa manang loob at pag-iisip ng masama, maniwala kayo, pagagandahin ng Diyos ang takbo ng ating buhay.
Bakit? Siya ang gumagawa ng lahat eh. Sa Kanya galing ang lahat. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, huwag na nating gagayahin ang mga bayang ginawa ni Jesus ng himala. O bakit? Kasi yung ginawa ni Jesus ng mga himala, hindi sila nagsisi. Hindi sila tumalikod sa kasalanan. Dapat tayo na pinagpapala ni Yahweh ay tayo ay dapat tumalikod sa kasalanan. Iwan natin ang mga mali. Tama po ba? Kasi lahat ng kasalanan, ang pinakapintuan ay ang ating mata. Naniniwala kayo? Amen. Lahat ng kasalanan, ang pintuan ay ang mata natin. Kaya mayroong kanta eh, na mas mapalad yung mga bulag, na isinilang kang, yung sabi, yung kanta, madilim ang iyong paligid, ating gabi walang saysay. May ganun, di ba? Tapos pagdating doon, mapalad ka kaibigan, isinilang kang ganyan, bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Bakit? Wala siya nakikita eh. Kaya yung mga bulag, ligtas sa kasalanan. Kaya para kung gusto yung maligtas sa kasalanan, o kasi, ang mata ang pinakapinto ng lahat ng kasalanan eh. Ngayon, kung ano nakikita natin, papasok sa isip natin. Pagpasok sa isip, yun na. Maglilikha na yun ng kung ano-ano malilikha sa isip natin. Lahat ang malilikha sa isip natin, darating na sa puso natin. Tapos kung ano yung nasa puso natin, magiging ugali mo na yun. Maging attitude na natin yun. Maging pagkatao na natin yun. Kaya, yung mga salita natin minsan, yun na yun ang ating pagkatao. Kasi kung ano yung sinasabi natin, yung ka. Amen ba? Amen. Maniwala po kayo, kung ano ang ating sinasabi, yun ang pagkatao natin. Yun ka. Pati yung palabas na. Kaya iingatan natin lagi yon. Dito napakahalaga para dalisayin tayo ng Diyos, sabi dito, kailangan natin ang pagsisisi. Para dalisayin tayo ng Panginoon. Hindi natin kayang ayusin ang buhay natin. Pero pag tayo ay talagang nagbago, aayusin ito ng Panginoon. Alam niyo po si Brother Rod, kahit nanay ko noon, hindi ako nabago ng nanay ko eh. Pero nung marinig ko yung mabuting balita, ang unang nabago sa akin yung isip ko. Yun ang unang naayos sa akin. Kaya nung maayos yung aking isipan, doon ako nagkaroon ng mga pangarap na sa buhay. Kaya napakahalaga ng isip talaga. Hanggang sa naging puso ko na yung tungkol kay Lord, at naging ugali ko na yung talagang pagiging Kristiyano. Yun ang maganda eh. Hindi ka kayang ayusin ng iyong magulang. Hindi ka kayang ayusin kahit sino pa man. Pero ako'y naniniwala, kung ang mabuting balita, pinapapasok natin sa ating puso at ipaaayos natin ang ating isip kay Lord, maniwala kayo, isang araw, magiging mabuti kang Kristiyano. Amen. Amen po ba? Kasi ito ang pinakamahalaga ngayon. Para tayo ay maging biyaya sa ibang tao, dapat magkaroon talaga ng changes po sa buhay ng tao. Una, yung mind natin, magkaroon ng pagbabago. Sa puso natin, magkaroon ng pagbabago. Sa attitude natin, magkaroon ng pagbabago. Yan ang hinahanap ni Lord. Amen ba? Kaya dito po, sabi nga dito, God is looking for our turning away from sin. Hinahanap ng Diyos yung ating pagtalikod sa mga mali natin. Hinahanap ni Lord yun. Kasi sayang naman,
Sabi nga ng Biblia, di ba? Ang pagpapala ng Diyos ay kanyang pinapapatak sa masama at mabuti. Kaya, kahit na ang tao ay hindi ganong mabuti at mabait, pinagpapala ng Panginoon, lalo na tayo mga lumalapit kay Lord. Lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya lang, hindi basihan yung pagpapala na talagang mas okay na tayo kay Lord. Hindi yun basihan kasi lahat pinagpapala. Kaya lang, ang hinahanap ng Panginoon, kung nakakaranas tayo ng pagpapala galing sa Diyos, makitaan naman tayo ng talagang tunay na pagbabago. Yun ang hinahanap ni Lord. Kaya God is looking for our turning away from sin. Hinahanap ng Diyos ang ating pagtalikod sa mga kasalanan. Kaya oras na para tumayo. May naunawaan ba kayo? Amen. Sinong may naunawaan? Anong naunawaan ninyo? Magbago ng ano? Ang tunay na pagsisisi ay hindi nag-iisip ng masama. Hindi nagkatanim ng galit at nagbabago na ang ugali. Amen po? Amen. O kaya hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan, yakapin po ninyo yan. Ipikit natin ang ating mga mata at nawa paglabas natin dito, lahat tayo ay mga bubuting tao, mabait na, wala ng away-away, wala ng pag-iisip ng masama. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Amen. Kausapin niyo ang Lord sa oras na ito. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay
lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa iyong katapatan. Amang banal, hayaan niyo po na ang iyong mga aral na aming naririnig ay tumim ito sa aming puso, mabuhay ito sa aming puso. Tulungan niyo po ang bawat isa na maiwan namin ang mga bagay na hindi dapat upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kami ay mapagpala mo, Panginoon. Dahil ito ang hinahanap mo sa amin, sa mga pinagpapala mo, ay kailangan aming talikdan ang aming mga gawa na hindi tama. Kaya, Ama, dalangin ko sa iyo ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Lagi mo silang samahan, gabayan at patnubayan. Bigyan lagi silang kalakasan at katatagan. Ingatan mo sila sa lahat ng gawa ng kaaway. Ingatan sila, Panginoon, sa lahat ng sakit at karamdaman. Hayaan mo, Ama, na ang iyong banal na proteksyon ay lagi naming maranasan. At naniniwala kami na sa mga oras na ito ay pinagpapala mo na ang bawat isa sa amin. Inaangkin din namin, Ama, lahat ng may sakit at may karamdaman sa pamagitan ng iyong mga salita ay pinagaling mo na. At ang lahat ng mga may problema sa buhay ay pinalaya mo na. Kaya, Ama, pagpalain mo lagi ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga pagtatrabaho. Lagi mo silang samahan at pagtagumpayin lagi. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanilang mga spiritual na buhay. Pagpalain mo ang kanilang pangailangan sa material. At hayaan mo, Lord, na pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan man sila naruroon, dalangin ko ang ganap nilang kaligtasan. Ama, pagpalain niyo po lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan, upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. At amin ang aangkinin na kaming lahat ay uuwi, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, salamat po at sa iyo namin muli ibinibigay lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all.
Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makakapagsasabi sa kanyang Panginoon, Nuog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mapapangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Amen. Kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pamilya o
us all. See you next Tuesday and see you tomorrow. God Amen. bless. Bye-bye.